So ako naniniwala until now, sa aking sariling pananaw at opinion, interpretation, siya pa rin ang may-ari at king ng SMNI, Sunshine Media Network International at saka Suaraso Media Corporation. Owner in king, si Apollo Kibuloy. Yan po yung Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Mike Abe, binanatan, binulgar, si Pastor Kibuloy. Ikaw ang may hari, ikaw ang hari o king ng SMNI. Ayan guys, yan ang matinding banat ngayon ni Mike Abe, ni Resbakan, itong si Kibuloy. So kasi guys, ang nangyayari ngayon sa Kongreso, di ba, lumalabas kasi ang mga abogado ng SMNI, sinasabi nila na wala nang kaugnayan dito si Pastor Kibuloy. Wala na siya, wala na siyang authority. Yan kasi ang sabi sa Kongreso na naghihiring ngayon dahil nga sa fake information o fake news na nilabas nitong si Eric Celis at saka nitong si Loren Badoy. At saka itong si Mike Abe guys, alam naman natin na matagal sa dyan. Sabi nga niya 2007, nandyan na hanggang 2022. So ibig sabihin guys, almost 15 years na siya. So sigurado alam niya ang punot dulo nito. 'Di ba? Kaya mas maganda sana kung ipatawag pa sa Kongreso itong si Mike Abe, 'di ba? Para mag-testimony kung ano nalalaman niya sa SMNI. Kasi nga guys, nanganganib na ngayon ng SMNI. Pwede na silang masuspend o i-revoke na o tanggalin na ang kanilang franchise dahil sa pinakakalat na fake news. Yan guys. Kasi yan ang nangyayari, naghuhugas kamay yung mga attorney, especially itong si Mark Tolentino na attorney ng SMNI. At ngayon guys, napanood ko yung hearing, nagkakaproblema rin sila sa dokumento, iba yung sinabit na dokumento sa Kongreso at iba yung nakasubmit sa Security Exchange and Commission. Kaya sabi ni Mike Abe, huwag mo kaming pinagluloko, ikaw ang may-ari ng SMNI. So yun guys, panoorin nyo muna itong video ni Mike Abe kung saan talagang binanatan itong si Pastor Kibuloy. Alright? Stop! Tatagalan natin, baka mabiting kayo. Alam nyo kasi kailangan nating gawin ito at marami rin nagtatanong sa akin. Alam niyo, marami kong nagkaka-interest kung ano alam natin about SMNI. Siyempre, meron na tayong nalalaman. 15 years, 15 taon. Mula 2020, kailan ba ako nag-umpisa dyan? 2007. Mula 2007, nagtrabaho ako sa SMNI, Suaraso Media Corporation, hanggang sa ako ay mag-resign ng live sa television noong July 26, one day after SONA ng ating Pangulo noong 2022. Ayan, last year lang. Kaya po ang aking paniniwala, ang aking sasabihin dito ay base dun sa aking nalalaman sa loob ng 15 years. Si Apollo Kibuloy, siya po ang owner at king. Owner and king, yan. Ibig sabihin, siya ang may-ari, siya rin ang king na itinuturing ng kanyang mga member yan sa kanilang relihiyon at saka ho istasyon. Kanya yan. Siya ho nasusunod dyan. Maniwala kayo. Wala akong lalabas dyan na mga programa. Ultimong logo ng studio, style ng studio, lahat. Siya ho ang nasusunod dyan. Hindi pwedeng hindi. Kahit alam ba nyo nung magkaroon ng debate before ang eleksyon, papalit-palit ng design ng studio, ng background. Siya yan. Ngayong Pasko, alam naming may life goals ka. Alam mo bang kaya mong tuparin ang
palit-palit ng design ng studio, ng background, siya yan. Si Kibuloy, nung ako'y nandoon, kahit yan inasaan, nasa abroad o nandito, pag merong pagbabago sa galawan ng SMNI, Suarez of Media Corporation, ikukonsulta sa kanya. Siya yung merong final say, may final decision. Kasi nga siya yung may-ari, siya yung hari. Yeah? Owner and king ng SMNI. Yan. Yan po yan. Kaya ko po ito pinapaliwanag kasi doon po sa Committee on Franchise, pinalabas ng kanyang mga abogado na wala na si Kibuloy dyan. Ang sabi nga nung abogado si Tolentino, black timer na lang. Alam ba ni Tolentino kung anong ibig sabihin ng black timer? Ang black timer, bibili ka ng oras sa network. Ikaw ang magbabayad sa network. Di ba kapanipaniwala ba naman yon? Na yung owner and king ng SMNI, magbabayad ng oras sa kanyang istasyon. Wow! Kasi sinabi niya, wala ng authority si Kibuloy, black timer na lang yan. Wow! Pinaglololo ko naman nyo kami. Siya yung may-ari, siya yung hari ng SMNI at Suarez of Media Corporation. Sa aking paniniwala, mula nung ako'y nandyan. Pero may nagbago ba? Kung nagbago, ibig sabihin, nagbago sila ng management pag alis ko. July last year. Higit pa lang kung isang taon akong umaalis dyan eh. By the way, nililinaw ko lang kasi may mga nagko-comment na hindi yata alam, baka kahapon lang ipinanganak. Nung mga nakarang araw pa sinasabi, ako daw ay tinanggal. Ako daw ay inalis. Aba, nagkakamali kayo. Baka nung July 25, hindi pa kayo pinapanganak. Ako lang ang nakagawa, hindi naman ako nagyayabang, pero yan ay totoo na ginawa ko. Ako lang yung sa television ang nag-resign ng live. Tapos after 2 days, nag-file ako ng formal resignation. Nag-resign ako live sa television. Kasi yung prinsipyo ko ang aking ipinaglalaban. Kasi ang tinatalakay ko dyan about State of the Nation Address ni Pangulong Marcos noong July 25, unang SONA. Sabi ko, tama lang yung kanyang SONA. Kasi hindi naman kailangan specific ibigay ang lahat ng detalye. Abay, minamali ako ni Kibuloy at sinasabi niya, mali ka dyan, Mike. Ilang beses sinabihan ako ng mali sa telebisyon. Dahil ang hinahanap niya kasi yung detalyadong SONA. Walang SONA na mula barangay i-report hanggang presidente. Ang SONA, generalize yan, general statement yan. Pag sinabing laban sa insurgency, lahat na yun. Alam na yun ng mga department secretary. Pag sinabing itong gusto kong ekonomiya, gagawin natin ang magandang ekonomiya, alam na yan ng mga economic manager. Ganon. Gusto ni Kibuloy detalyado. Yan naman ako nagtataka. Laban sa communism daw sila. Galit sa mga komunista, pero pro-China ang dating. Di ba? Yun ang pansin ng SMNI at saka yung kailang mga angkor. Galit na galit sa communism. Alam mo yung communism legal. Huwag lang magdala ng armas. Kasi pag dala ng armas, yun ang bawal. Sa ibang mga bansa, communism, ano yan? Walang problema dyan. Dito lang sa atin, mayroong armas kaya bawal. Aba, ayaw na ayaw nila yon. Galit na galit sila dyan. Pero ang dating, pro-China. Bakit kayo pro-China? Sa issue ng West Philippine Sea. Nagtatanong lang Iba ang question kaysa sa accusation. Iba ang pagtatanong kaysa pag-akusa. Ako'y nagtatanong, bakit anti-communism kayo sa Pilipinas pero pro-China ang dating ninyo? Tanong lang yan, totoo ba yun? Kayo talaga, namin yung palusot. So malinaw na siya yung may-ari, siya rin yung hari. Owner and king ng SMNI, si Kibuloy. Mula nung ako ay nandyan. Kasi nag-umpisa sila 2005 eh. Pwede ako nagkakamali. Dati hindi naman kanila yan. Okay? So, ang tingin kasi ng kanyang mga member at ng mga taga dyan sa SMNI, talagang hari. Kasi tinatawag nilang king yan eh. Di ba? King ang tawag nila, hari ang tingin nila. Paano mo babalihin yung hari? Kaya yung mga angkor dyan, sunod-sunuran lang sa gusto ng king at may-ari. Pag kumontra ka dyan, umalis ka na. Kung hindi ka aalis, sisibaking ka. Parang gano'n. Ay ako, kinontra ako, malitaw ako. Mas matagal ako sa broadcast kaysa kanya eh. I know my job. Alam ko yung aking ginagawa. Sinabi niya mali ako. Sa television pa sinabing mali ako. Di nag-resign ako. Live din sa television. Kasi pinakialaman ako nung
nung may-ari at saka nung hari ng SMNI. Kaya ako'y nag-resign. Pwede naman, kinakausap ako niyan, tinatawagan ako niya kahit anong oras. Pinapupunta ko ng Davao pag gusto niya akong kausap. Tapos mamaliin niya ako sa television. Yun ang dahilan. So yung nagmali sa akin, yung hari, yung may-ari at saka hari ng SMNI. At ako naniniwala, hanggang ngayon yan. Hanggang ngayon siya pa rin nasusunod. Hindi ako naniniwalang siya ay black timer, siya ay walang authority dyan. Yung kanyang mga nilagay na executive pastor daw o si Marlon, kilala ko yun, nasa Dubai yun. At saka yung kanyang mga board of director, mga staff lang yan dyan sa SMNI sa Makati. Di ba nagpupunta nga sa hearing, hindi nga nila ipakilala, nandun sa likod ng mga abogado, yun. Yung kanyang mga board of director, kuno. O, baka nga yun na nga ang ginawa. Pero kung kailan nila binago, hindi ko alam. So ako So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga tong si Mike Abe. Talagang dire-diretso, di ba? Lahat talaga alam niya. Kaya hindi nga sa pwedeng lokohin, di ba? Kaya sa kanya tayo kukuha ng information sa SMNI na kung ano talaga yung nangyayari yan, yung mga tao dyan, kilala niya guys. Itong si Mike Abe. So ano nga ba pinagugutan ng dalawa na to kung bakit nag-away yan? Itong si Pastor Kibolo at saka itong si Mike Abe. Ito yung unang SONA guys, kung maalala nyo. Yung unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi di ba broadcaster itong siya, nagbabalita itong si Mike Abe. At nagkukomento. Di ba? So dahil sa SONA, nagalit itong si Pastor Kibuloy. Dahil hindi niya binanggit yung insurgency o yung NPA na kailangan na tugisin, labanin itong mga komunistang to. So dahil doon sabi ni Mike Abe, hindi mo naman kailangan niyang banggatin ba yung mga NPA na yan, komunista, basta sinabi ng national security, pasok na doon. Kasi SONA yun kailangan konti lang, di ba? Isa kumaga summary lang yan. Kaya dapat yun ang mabanggitin. Yun ang pinag-awayan nila guys. Kaya doon ang nangyari, nag-resign. Live ba guys? Live to. Nag-resign itong si Mike Abe sa SMNI. Yun, doon nag-umpisa. Kaya si Mike Abe nawala na sa SMNI. So kayo guys, kayo, bahala po kayo. Malaya kayong mag-comment dito. Kung sa tingin nyo, nagsasabi ba totoo itong si Mike Abe? O rumeres back lang kay Kibuloy para masira ang kanyang reputasyon na ngayon ay mainit na pinag-uusapan sa Kongreso at posibleng masara ang SMNI. Kasi nga guys, pinupugaran nito ng fake information. Nung binanatan nito si Martin Romualdez na gumastos daw ng 1.8 billion guys, itong si Ka Eric at saka itong si Badoy, yun na, doon na sila nadali. Pinatawag na sa Kongreso at ngayon damay pa yung SMNI. So ngayon, the more na tumatagal, lalong nagiging conflict at lalong may chance na talagang tanggalan ng prangkisa itong SMNI. Alright, so hanggang dito na lamang po guys. Abangan nyo ang susunod ng vlog. Thank you very much po.